Okay, so let's start discussing basic rules, violations, and hand signals in volleyball. Okay, so these are just the common hand signals or rules and violations that we normally encounter when we watch or kaya naman when we play volleyball. So let's start with the first bullet. The one is 6 players on a team, 3 on the front row and 3 on the back row. So ibig sabihin, nasabi ko na din last times, nang paulit-ulit, ang isang volleyball team mayroon 6 na player sa loob ng court, 3 yung nasa harapan at 3 yung nasa likod. So, meron silang mga designated assignments or roles na kailangan nilang gampanin at hindi nila pwedeng gampanin. Okay? So, yung mga front row natin, o pwede silang mag-block. Pero yung mga back row, hindi sila pwedeng mag-block. Okay? Next bullet, we have maximum of 3 hits per side. Okay, so every team, kailangan mayroon lang siyang 3 contact. 3 contacts sa bola. Pero there will be times na nagkakaroon ng 4 contacts yan. Okay? Matatawagan tayo ng violation, which is what we called as four touches, rather. Matatawagan po tayo ng 4 touches kapag ang bola ay tumama sa team natin or parang nag-contact sa team natin ng 4 na beses. Pero may mga times na hindi tayo natatawagan ng 4 touches kahit na nagkaroon tayo ng 4 contacts sa bola kasi dahil yung first contact is galing sa block. So kapag ang first contact po natin is from the block, it will not be considered po as a 4 touches. Kahit na block, receive, serve, block, receive, set, and spike. So technically, 4 touches yon. Kaya lang, dahil galing po sa block yung first contact, hindi siya nabibilang. So hindi siya mako-considered as 4 contacts at hindi ka pwedeng tawagan ng 4 touches na violation kasi galing sa block yung first contact. Pero kung hindi po galing sa block yung first contact, matatawagan po tayo ng 4 touches. Okay? Halimbawa, binlock ko yung bola tapos ni-receive ko, sinet nila, pinalo nila. 4 contacts yun, pero hindi siya tatawagan ng 4 touches. Pero kung ni-receive ko, sinet ng isa, tapos pinalo, that is 4 contacts, matatawagan po tayo ng 4 touches. Okay? Next bullet. Player may not hit the ball twice in succession, but a block is not considered a hit. Okay, ang sabi lang dito, hindi dapat or hindi pwedeng tamaan ng isang player yung bola ng 2 beses na magkasunod. Pwera na lang kung block yung unang contact niya. Okay, halimbawa binlock ko, first contact. Ni-receive ko, second contact. Kung titignan natin, ako na player, tinamaan ko yung bola ng magkasunod ng 2 beses. Pero hindi ako tatawagan ng violation na double contact dahil ang unang contact ko sa bola ay block. So, a block is not considered a hit. So, meaning, kahit na binlock ko at ni-receive ko, hindi ako tatawagan ng double contact. Pero, kung ni-receive ko at sinet ko, tatawagan ako ng double contact. Okay? Kasi hindi naman galing sa block yung first contact ko. Okay? So, sa block lang tayo nagkakatalo. Next, bullet number 4. Ang sinasabi lang dito, ang bola ay outside na kapag, una, tumama siya sa antena. Ikalawa, tumama sa floor outside ng court. Ikatlo, tumama naman siya sa net or sa cable outside ng antena or sa labas ng antena. Next, tumama siya sa referee stand or pole sa poste. And lastly, tumama daw siya sa ceiling or sa bubong sa itaas. Okay, above a non-playable area. So, hindi lang po siya nakalimit sa floor. Pag tumama sa antena, tumama outside ng antena, tumama sa referee stand, tumama sa pole, tumama sa ceiling, that is considered as outside. Hindi po dead ball. Outside po siya automatically. Okay? Next, ball may be played off the net during a volley and a serve. So, pwede daw po tumama yung bola sa net, over the net, or sa mismong above the net doon sa tape niya
kapag nagra-rally at kapag nagsiserve. Kasi meron pong mga sport na hindi po pwedeng tumama yung bola sa service ay sa net kapag nagsiserve. Okay? Pero sa volleyball, pwede siya. As long as bola po yung tumatama at hindi yung tao or katawan ng tao. Any part of the body. Kaya lang, hindi dapat siya tumama. Okay? Next, a ball hitting a boundary line is inside or in. Kapag tumama po ang bola sa linya, kahit na 10% lang ng bola yung tumama sa linya, that is inside pa din. So, line ball ang madalas na sinasabi nila. Line ball, ball in. Kahit na konting-konti na lang, kahit 90% tumama yan sa outside, tapos may 10% pa na tumama sa linya, excuse me, that is still inside. Okay? Next one, it is legal daw po to conduct the ball with any part of a player's body. Hindi lang siya nakalimit sa kamay. Pwede rin daw na pwedeng tumama sa ulo, sa shoulder, or sa paa. As long as hindi siya tumatama sa floor or sahig. Okay? Kung minsan hindi naman natin maiwasan na dahil sa reaction time natin, dahil hindi na natin kayang kuhanin sa kamay, nakuha natin sa paa. Good ball yun, basta hindi yung tatama sa floor. Okay? Next, it is illegal to catch, hold, or throw the ball. So, kapag binilate po natin ito, tatawagan tayo ng lifting. Okay? Tatawagan tayo ng referee ng lifting violation. Bawal pong buhatin, tapos iatsa ang popang sapuan yung bola. Okay? Matatawagan po tayo ng lifting. Next, a player cannot block or attack a serve from or a player cannot block or attack a ball from a service line. Ibig sabihin, sabi ko na din, bawal i-block yung bola, bawal atakihin agad yung galing sa service. Pero kung hindi na galing sa service yung bola, pwede mo na siyang i-block. Okay? Next, after the serve daw, yung mga frontline players may switch positions at the net. Hindi sila pwedeng mag-switch ng position kapag hindi pa nagsiserve yung kalaban. Bakit? Matatawagan sila ng violation, which is positional or rotational fault. Okay? Nasabi ko na din yan, kailangan itap muna ng server yung bola bago mag-switch yung kabila. Para hindi tayo matatawagan ng rotational or positional fault. Okay? Next, tapos na tayo dito. Matches are made up of sets. The number depends on the level of play. Kapag 3-set matches, first to get 2 sets wins the game. Kapag nagkaroon ng final set, hanggang 15 lang. Tulad lang ng fifth set, yan. First to get 3 sets naman yan. Okay? So, dito na tayo sa violations in volleyball. At for your information, a violation committed to the team is a point for the opponent. First violation, common violation, kapag nagsiserve ka, as you make contact with the ball, nag-step ka sa line, that is a violation. Stepping on the line or foot fault. Next, failure to serve the ball over the net. Pag hindi mo na-serve yung bola nang magpas sa net, that is a violation. A point to your opponent. Next one, illegal contact. So sa illegal contact, meron tayong double contact, mayroong illegal back row attack, mayroong illegal block. Excuse me. So for the illegal back row, ang mga back row player pwedeng pumalo sa likod basta hindi sila tatapak sa linya ng attack line or lumagpas doon. Kung hindi, matatawagan sila ng illegal back row attack. Kapag ang back row player nag-block sa harap, matatawagan siya ng illegal block. That is a violation. Okay? Yung double contact na sabi ko na, kapag tumama sa isang player, or pag na-hit niya, na-contact niya yung ball twice in succession, kapag hindi galing sa block yung first contact, matatawagan siya ng double contact. Okay? Next, touching the net or net touch. Kanina, pwedeng tumama yung bola sa net. Pero pag ang player, tinawakan niya yung net, na-scrape siya sa net, that is a violation. Okay? Net touch ang tawag sa kanya. Halimbawa, silang dalawa na net touch. Yung pumalo na net touch, pati yung nag-block na net touch. Kung sino yung unang nag-net touch, siya yung
magkakaroon ng violation. Hindi po sila pareho dalawa. Okay? Kung sino lang yung nauna, yun lang yung mako-call out. Okay? Next, overreaching or reaching over the net. Kapag, syempre, this happens in front row, usually sa mga blockers, yung mga nasa harap, Um, overreaching when blocking a ball coming from the opponent's court, contacting the ball when reaching over the net is a violation if number one, your opponent hasn't used three contacts, and number two, they have a player there to make a play on the ball. Kapag galimbawa, ang bola nasa side pa ng team A, and then yung blocker doon sa team B, dahil manggigilya, agad na yung sinungkit yung bola at talagang sinungkit niya pababa. Okay? I mean, sinungkit niya yung bola para mag-drop sa opponents sa team A. So, pag ganun, sinungkit niya, tapos may gustong mag-set, pwede siyang matawagan ng overreaching. Para hindi ka matawagan ng overreaching, kailangan nasa gitna na yung bola, nasa gitna ng net, or nasa iyong portion na, nasa portion na ng team B. Para hindi tayo matawagan ng overreaching violation. Okay? Next one, we have crossing the court or crossing center line fault. Pag center line fault, nasan po kasi yung center line? Nasa ilalim ng net. Kunwari, pumalo ako, tas na out of balance, natapakan ko yung center line or lumagpas ako sa center line. Pag yung buong pa ako tumapak doon, that is a center line fault. Kapag tiptoe lang, hindi siya tatawagan ng center line. Kailangan buong paa. Okay? As long as hindi ka pupunta doon, hindi ka matatawagan ng center line fault. Next, back row player blocking. Oh, pag nasa likod ng player, nag-block. Pag nasa back row, nag-block siya, that is a violation. Okay? Next, back row player attacking. Kapag ang player nasa likod, nag-back row attack, pumalo, nag-step sa attack line, that is an illegal back row, a violation. Pwede siyang pumalo, basta hindi siya mag-step sa linya, sa attack line or over the attack line. And lastly, serving out of order, of course, pag outside ang palo, ay outside ang service mo, that is still a violation and a point to your opponent. Okay? Those are just the basic or the commonly used or common na naririnig natin or nakikita natin ng mga violations and rules sa volleyball. Now, let's proceed to the hand signals naman. Okay, so last, have hand signals. So, meron tayong total of 30 hand signals talaga. We have 25 sa referee, hand signals, and yung lima naman is sa mga line judges. So, dito, konti lang ito, pero isend ko yung mga list of hand signals kasi gagamitin nyo din sila sa final output ninyo. Okay, so mabilis lang to. First, we have substitution, cross forearms, o kaya naman yung hand signal ng sa basketball kapag traveling, yun, pwede siyang ganon. Pwede ganon yung substitution. Kapag time out naman, deformation lang ng kamay, tapos ituturo kung sino yung nagpa-time out. Next, we have the end of the game or end of the match. Ito ang ginagawa lang dito kapag pagtapos na yung laro. Di ba, pagtapos na yung laro, pupunta sa end line yung dalawang team. Tapos, magsisignal ng or mag-hand signal ng end of the game yung referee and then lalapit na yung mga players at magsishake hands sila. Okay? So, iwi-wave lang sila. Iwi-wave lang yung kamay kapag end of the game. And reaching beyond the net, pag reaching beyond the net, ituturo or magtatap lang sa gitna ng net yung kamay ng isang referee or ng referee. Next, team to serve. Pag team to serve, sino ang magsiservice? And then, i-wave mo lang yon kapag authorization na. For example, yung sa right, team to serve right, and then wave your hand, authorization to serve na yon. And then change of court, itong change of court na to at the end of the set. And kapag final set na, nag-reach na ng 8 point yung isang team, mag-change court na sila. So, dapat naka-close fist yung kamay ng referee sa pag-change court. And positional and rotational fault, okay? Pwedeng yung daliri, yung mag-circular motion or yung kamay. And then ball out, okay.
Signaling hands, nagfa-flexion, parang nagfa-flexion tayo na movement. Ball out. Siyempre, pag inside, ituturo mo lang yung linya. And then, double contact, ang sign niya lang is peace. Okay? Ganito lang siya. Peace lang siya. Kapag nag-award po tayo ng point, ganito ang pagkakasunod-sunod. Pito, award kung kanino yung puntos, and then execute the hand signal. So for example, yung team A yung nagkaroon ng double contact violation. So pipito ako, and then i-award ko sa team B, at isasenyas ko yung hand signal, which is double contact. Okay? And the next catch or lifting, sa ball out, diretso yo. Sagad meng flex in kaya kang gamat pa outside. Pero pag lifting niya, ayan, katulad lang ng nasa presentation, hindi siya sagad. Sakto lang siya. I-lift mo mong bagya in kaya kang gamat. And then for hits, kapag nagkaroon tayo ng four contacts, halimbawa, ni-receive, sinet, pinalo, pero yung palo, hindi pumasok. So, tumama ulit sa team A. Ibig sabihin, 4 hits yun, hindi siya not over. Ang violation po is 4 hits. Okay, wala pong violation na not over. So, ang tawag doon ay 4 hits. So, signal is dalawa, apat lang, 4 hands. Four, pito, award, and then hand signal. Okay, next one, we have blocking fault or screening. Taas lang yung dalawang kamay na parang nagbablock. Pito, award, and then blocking fault. Next, attack, hit, fault. Kapag illegal back row, usually. Pito, award, and illegal back row. Yon ang motion ng kanyang kamay. Okay? Taas, and then motion pababa. Next, ball touch. Kapag ball touch po, may motion yung kamay. Kasi pag time out, T. Pag ball touch kasi, pag hindi mo minotion, pwede nga pakaakala nila nagpapa-time out. 'Di ba? So, ball touch, may motion lang para ma-indicate na tumama yung bola sa kamay or sa kahit anong parte ng katawan. Okay? And then net touch, pito, award, turo sa net. Kung kanina overreaching sa gitna tayo ng net, yung kamay natin, naka-pound down tayo, kapag naman net touch, sa side ng net. And then last, double fault or replay or yung dead ball. Okay? Sa dead ball, kapag hindi sure kung ball in, ball out, or hindi sila sure sa tawag, doon nila dinedeclare yung replay or dead ball. Pero as much as possible nga, sabi ko, kailangan isa lang or walang dead ball sa isang laro. Kasi kung marami yan, ibig sabihin, hindi alam ng referee or hindi niya laging nakikita yung tawag. Okay? Nasasayang lang yung effort ng mga players. Okay? So that's it. Pero technically, meron tayong 30. Isa-send ko na lang kasi it will be part of your out. So that ends our discussion with the basic rules, violations, and hand signals in volleyball. Thank you so much.